Pero Brother Rap, matanong ko lang, syempre, nakita ko palibot yung cording mo. Ilan ang production ng cording mo? 350 plus 300 yung TP ko dito. 350 plus? Dami. Pero syempre, magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo sa episode 14 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Pero bago natin syempre sabihin kung anong content natin sa araw na to, babatiin ko muna kayo ng Happy New Year sa inyong lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating YouTube channel na Sabong Pinas. Kautol, palakpakan natin lahat sila. Happy New Year sa ating lahat mga kasabong. So yun, mga kasabong, wala muna tayo shoutout ngayon. Mga kasabong. Pero ang maganda nito, outdoor na tayo this 2020. Meron tayong indoor, meron tayong outdoor. As in, ibig sabihin ng outdoor, so lalabas na ang Sabong Pinas. Pupuntahan na natin ang mga farm na pinipipitagan at sikat syempre. Pero syempre, dito lang muna tayo sa malapit. Bakit pa tayo lalayo? Ano, bakit? Okay, meron naman dito mas malapit na unahin natin. Siyempre, sino? May pundasyon na yan. Rap Natividad, kanya ang Kalantas Game Farm. So, pupuntahan natin kasabong, samahan ko ako. At baka, ay hindi pala baka, sure tayo na marami tayong matututunan dahil siya ay matagal ng breeder. Mabait at maayos na kaibigan, approachable yan. So, mga kasabong, teka lang. Ayokong gagawa tayong masama. Kahit pamatay tayo sa gutom. Puntahan na natin. Let's go. Mga kasabong, nandito na tayo sa Kalantas Game Farm. So syempre, ito ang maganda sa mga farm talaga eh. Bago ka bumisita, bago ka pumasok, meron silang disinfectant. Ang mga kasabong, itong ganitong ugali ng mga farm, napakaganda nito. Dahil pagka may bisita ka, kailangan tumapak muna sa dito. Yan, disinfectant to. Para safe yung mga manok sa loob. Get sa atin mga kasabong, pasukin natin. Tingnan natin kung may tsura ba. Madi-develop pa yung mukha mo, baka alam mo. Panikil mo. Pare rap, Kalantas Game Farm. So, ikaw nagbibidyo, dapat tatungtong ka din dito Kumbaga sa atin may sanaw. Ito ba'y nagdadrag? So yun mga kasabong, nandito tayo ngayon sa cording area ng Kalantas Game Farm. So ang Kalantas Game Farm ay matatagpuan sa Barangay Kalantas, Rosario, Batangas. So yung mga kasabong, kung makikita nyo, napakaganda at kitang-kita natin na malulusog yung kanyang mga nakacord dito dahil maaliwalas, mahangin. Pero syempre mga kasabong, aalamin natin kung anong technique, kung paano niya napapalusog syempre sa kabila ng iba ang klima dito dahil iba kaysa sa atin. Dahil dito sobrang hangin talaga mga kasabong. Kita nyo nga, naka-sweater pa ako Itong Kalantas Game Farm, hindi ko din alam kung bakit Kalantas ang tawag Kaya pala Kalantas, Barangay Kalantas pala. Galing ha? Kaya doon nyo nakuha yung siguro talaga, or yun na yun, na doon nyo nakuha yung pangalan ng game farm niya. Mga kasabong, sa paglilibot ko kanina, na culture shock ako, syempre. Bilang magsasabong, marami naman ako napupuntahan na farm. Pero dito kasi is iba yung kanya, is sobrang dahilig na makikita mo na hindi siya maiipunan ng tubig, hindi siya, basta na maganda. Bola lang yan. Kaya kung ako sa inyo, contact na lang kay paring Rap ng Kalantas Game Farm para mabisita nyo at marami din kayong matutunan. Pero syempre mga kasabong, dahil nandito na rin lang tayo, marami tayong itatanong, sangkatutak na tanong. Kung may tanong kayo dyan, Kinakailangan ipaglaban mo. hindi ko malalaman yun. Basta yung tanong na lang. Tanong ko na lang kung ano yung
kung anong makikita ko at gustuhan kong tanong, tatanong natin sa kanya at baka mamaya makatulong sa inyo. At syempre, makatulong sa akin. Kaya, kausapin na natin siya. So yun, mga kasabong, nakaharap na natin si parang Rap ng Kalantas Game Farm. So, magpakilala ka sa ating mga kasabong. Kinabutan ako. Yan ang tinatawag na reflexes! Ako si Rafael Natividad, 33 years old. Owner ng Kalantas Game Farm. Ayan. Palakpakan natin mga kasabong. Yan, magandang palakpakan yan. So yung parang Rap, para lang kwentuhan lang. Syempre gusto ko ding alamin dahil sa akin, ako, ang generation ko is parang third generation ako ng magsasabong sa amin. Kalokohan yan! Yung lolo ko magsasabong, yung airpat ko magsasabong, kuya ko actually magsasabong, ako magsasabong at parang kumbaga sa ano, ako yung nagpapatuloy ng kumbaga. Sa'yo, sa part mo, ikaw lang ba? Sa akin, wala. Sa'yo mag-i-start ang ano? Sa akin talaga nag-start yung wala sa tatay ko, wala sa lolo ko. Bali nakuha ko tong hilig ko sa pagmamanok dahil sa kaibigan ko. Galing ha? Okay. Ang maganda nito, yung mga susunod na generation sa'yo, nakapundasyon na. Bali mga tinuturuan ko na yung anak ko. Lalaki, anak mo? Lalaki. Ilan lalaki? Tatlong lalaki. Tsaka babae. Gusto ko rin matuto dito yung babae kong anak sa pagmamanok. Oo, syempre. Inspired by J9, syempre. Sila J9, di ba? Hindi, tunay, di ba? Tama. Sila J9, sa Caracas mo, bade, kasabayan mo siya sa mga laban, di ba? So, ayun. Shoutout kay J9 kung makapanood mo to. So, ayun. Ang generation mo, ikaw lang. Ikaw nag-start. Buenas mga magiging anak na ito, yung tatlo. Hindi, pero syempre, ang maganda matuturo mo sa kanya is, tulad nga na sinabi, nagkakwentuhan na kami actually kanina. Hindi mo sila ito-tolerate as sugalero. Breeder lang talaga. As business. Yes. Okay. Paano nag-start sa'yo? Siyempre, business ang pinag-uusapan natin. Business. Siyempre, mga kasabong, maraming mas gusto din. Or, siyempre, kaya naman tayo magmamanok. Siyempre, passion natin, paglaban talaga eh. Pero, siyempre, kailangan din hindi ka basta laban na laban, di ba? Tama. Paano came up sa'yo na gawin na rin business to? Siyempre, di ba? Simula nung nagkaroon ako ng mga nagpanalong manok na yung kaibigan ko pinagbibili yung manok ko, nagpanalo, parang nagkaroon ako ng idea na mag-breed kaya ako na mag-breed. Ang ginawa ko noon, siyempre ako, kulang ako sa kaalaman. Dumaan din ako sa mga dinadaanan ng mga beginner, nag-seminar din ako. Way back, ang tagal na, hindi ko na maalala, way back 6 years or 5 years, mga ganun. Maaga pa ako sa buhay, 33 years old pa lang ako. 33 pa lang, mukha lang ako matanda. Hindi naman. Maganda lalaki nga eh, palakpakan mo na dyan. Tapos nag-seminar lang din ako. Siyempre, isa pa, kailangan kumaibigan ka ng taong totoo at tama. Yung magiging mentor mo. Kailangan tama talaga kasi marami talagang ngayong aabusuhin ka lang. Kaya kailangan talaga nagpapasalamat. Tsaka talaga pag nag-start ka talaga ng pagmamanok, dapat talaga nila. Kanino ka nagpapasalamat sa nagpasalamat ako, nagkaroon ako ng mga imported na manok ni Mamad Villarubio. Ayun talagang tumulong talagang tumulong sa akin sa breeding. Nagpapasalamat ako, naging ganito yung farm ko. Dahil sa mga manok niya, kaya si Mamad blessed din dahil pero si Mamad pagkakakilala ko sa kanya, sorry po prank ka talaga eh kahit sa mga videos niya, pero nakikita ko siya na pero mabait siya. Ang dami ni Mamad na sineshare sa nagla-live siya, nagpe-Facebook live siya. Tapos may mag-ano sa kanya, may magko-comment, tapos yun sasagutin niya. One day sasama kita doon. Wag. Mas maganda. One day sasama kita doon. Pero Buddy Rap, matanong ko lang syempre, nakita ko palibot yung cording mo. Ilan ang production ng cording mo? 350 plus. 300 yung TV ko dito. 350 plus? Dami. Pero syempre, ang laki ng production mo ng sisiw. Ang dami. May mga nagpapabreed kasi sa atin ng mga breeder din. Si Mamad, ginagamit yung early bird natin. Siya yung gumagamit ng early bird natin. Si Mamad. Tapos si... hindi ko na babanggitin yung iba. Okay. Sige. Medyo yun eh. Medyo... conflict. Medyo conflict at saka...
Oo. Alam niyo na yun! Oh, ano, bakit? Hindi, tunay. Kasi meron naman talagang mga gano'n na breeder na, ay, huwag ito, ganyan. Kasi syempre, ayun. Tapos, sa itong cording mo na to, ilan ang production mo na sisiw ngayon? Local, di ba? Local ngayon kasi, anong date Early mo? bird. Early bird. Oh, early bird. Wala ka local? Wala pa akong, meron na akong Meron local local. ngayon. Okay. Mga nasa 200 cockerels lang. Pero ang early bird mo? Ang early bird ko ay 375. 375. Tapos, ang plano mo sa national? Ang plano kong i-breed sa national kasi mahaba ang labanan ng national. Oo, mahaba labanan. Gusto ko mag-breed ako niya ng mga 500 na lalaki. Wow! Lalaki Gusto ko mga 500 na Pero ano yun? Tawag dito, pagka early bird, syempre, kucord mo yan. Pagka-cord, ubos? Ubus talaga. Ayun, tingnan mo, wala na talaga. Kaya nga, nakikita ko Wala nga. naman niya. Isa Ubus sa pagka may bumibisita ako sa farm. Tapos nakikita ko na ganun, parang wala na masyadong manok, magaling na breeder. At maraming buyer yan. Kaya wag na kayo magpauli. Contact na kayo. Lumapaw na naman. Hindi, ito ba. Tapos, anong diskarte mo syempre sa mga sisiyo mo under this tawag dito, climate? Syempre, ang brooder ko kasi, sa sisiw ko, ang brooder ko, ang ginagamit ko, plastic lang at saka kawayan. Plastic. Yung plastic lang talaga, hindi ako gumagawa ng brooder Plastic na... yung ano? Oh, plastic lang talaga, yung dingding niya, yung Okay. bubong niya, Tapos plastic lang. nakalapag na sa... Tapos yung flooring niya, lupa, tapos nilalatagan ko ng linoleum kasi naniniwala ko ang malakas pumatay sa sisiw yung moisture. Okay. Kaya yung linoleum kasi kapag alam naman natin sa mga bahay, pag nilagyan natin ng linoleum, nawawala, ayun yung kumukontra sa moisture Okay, tapos ipa. Yun, nilalagyan ko ng Rizal. Okay, di ba may sabi ko sa inyo, may makukuha tayong dito, technique tayo dito. Pero syempre, hindi lang sa inyo, syempre ako din. Testingin natin yung linoleum na yan. Tsaka number 1, kailangan yung tao mo masipag talaga. Isa pa sa... Number 1 yan. Isa pa sa problema ng breeder, mga tao. Kailangan yung tao mo hindi laki hining ulo. Okay. Kasi karamihan ngayon ng mga breeder, ang lalaki ng ulo Ang lalaki ng ulo, kaya ang ginagawa ko, kumukuha ko ng breeder, hindi talaga, wala talagang alam sa manok. Wala talagang alam sa manok. Para ikaw na yung mag-ano sa kanya. Ako na lang talaga, ako na yung magtuturo para kung ano man yung maging kasalanan sa akin. Okay. Wala Kasi nang pagka marunong na, pwede na yan. pwede na yan. Ayoko nang pwede na yan. Gusto ko isa-isa talaga. Parang kumbaga ini-inject mo sa kanila yung tamang gagawin. Tama, kasi pagka marunong na, hindi, ganito ang ginagawa ko dati. Tama. Tama. Naniniwala kasi ako malaking puntos. Naniniwala ko pag tinuro mo ng una na tama, sunod-sunod na yun. Oo. Hindi nagagawa ng mali yan. Tama. Ayun ang technique lang sa breeding. Magandang magandang pagkakapaliwanag mo sa ating mga breeders. Isa pa. Minsan kasi, maputol ko lang muna. Minsan kasi, ang mga breeder, hindi naman marunong yan, hindi ko nakukunin yan. Hindi naman marunong yan. Pero ang maganda pala nun mga kasabong, para sa kanya, hindi naman niya siyempre nilalahat. Yun ang kanyang experience. Pero isang puntos na maganda rin nakikita ko na, oo nga naman, na kailangan mong ikaw na yung magturo. Tama. Para kung sakaling tama yung ginagawa niya, magiging tama na lahat. Kesa naman sa mayroong sariling paniniwala yung mag-aalaga mo. Dapat ikaw talaga yung may knowledge. Tama. Kasi pera mo yung nilulustay dyan. Malaki talagang yan. Ang hirap ng may sisihan pagdating dyan sa breeding Talagang meron dyan hard loser Kapag yung hard loser talaga kapag namatay talaga yung breeding nila, talagang sisisihin talaga yung breeder Tama ka dyan. Ang nangyayari, gano'n na nangyayari. Kaya ang ginawa ko talagang umano ko ng mga kakilala talaga. Ayan, shoutout kay Boss Baby Canillas. Diyan ko natutunan yung mga vaccination program ko. Isa pa din na ako gusto ko din gumraduate yung mga yung kung paano siya talagang best breeder din. Napakagaling na ni Maestro. Ang daming nagtitiwala diyan kay Maestro sa pagdating sa vaccination program. Basta maayos yung vaccination program mo, talagang makakabuhay talaga ng sisiw. Kahit anong mahal ng bakuna. Oo. Sa akin nga kahit anong mahal ng bakuna, wag lang magkasakit ng sisiw ko. Kasi mas mahal ang may sakit, di ba? Kasi alam mo tayo, tulad ko, backyard breeder ako. Kaya ako din naman sinabi na mas mahal talaga ang pag nagkasakit. Pag nagkasakit yan, gagamutin mo yan. Tapos pag ginamot mo yan, kasabong, hindi mo pa sure kung gagaling. Tapos pag gumaling, mahina na yan sa basaan. Yun nga ang kasabihan talaga pagka
Kasi sasabihin natin, bakit natalo, bakit ganyan, pero hindi, nasa pagpapalaki yan. Tama. Kaya mga kasabong, ayun, gawin natin, ugaliin natin na prevention is better than cure. Ang English ito, kapos, kuminsan sobra. Parerap, matanong ko lang syempre, itong ang pinaghahandaan kong malaman sa iyo eh. Kasi syempre lahat tayong breeder, marami tayong pinagdadaanan na challenges. Ano yung ma-share mo sa amin kasi baka mamaya maganda yung challenges mo eh sobrang hirap ng pagdaanan mo is merong sa kasabong natin na manunood na pagdadaanan din yung ganung challenges. Okay. Sa akin talaga, yung pinagdaanan ko talaga, mahirap talaga eh. Mapapayo ko lang talaga, kung breeder kayo, breeder lang talaga. Tapos kung sugalero kayo, sugalero lang talaga. Meron kasi dalawang parts ng, di ba? Isang breeder, isang fighter, di ba? Eh, ako ang part ko doon isa breeder dito. Yung part ko doon, hindi talaga ako nagsusugal. Hindi talaga ako nagsusugal. Ayun talaga yung iniisip, ayun talaga yung iniiwasan ko. Pumupusta ako pero minimum lang. Minimum lang. Kasi hindi naman pwede tayong hindi naman maiwasan natin lumaban eh. Oo, syempre, kailangan. Sumali tayo diyan sa mga asosasyon na sinasalihan natin. Number one, kailangan suporta talaga yung pamilya mo. Kasi number one talaga baka yun. mamaya pagtalunan ng Tama. Nangyari na sa amin ng asawa ng misis ko yan. Dumating na sa point ng gusto ko na mag-ibang bansa yung misis ko. Okay. Kasi para mabuhay ko ngayon yung hilig ko. Buti na lang dahil sa manok, hindi kami nag-aiway-walay. Hindi maganda yung mga kasabong. Kaya mga kasabong, kung meron kayong pinag-aawayan ng iyong misis, gago, kasama ka doon. Huwag kayong masyadong magsugal, breeder lang. Pero tulad ng sinasabi niya, pagka sugal, hindi sugal ka. Pero pagka breeder ka, align ka. Pagka breeder ka, align ka. Kasi mula maliit pa lang yan. Basta yun na yung magiging passion mo. Nandun naman lahat pag breeder ka, nandun lahat eh. Nandun yung maalaga ka, kahit sa pamilya mo, di ba? Ikaw is provider. Provider ka ng pamilya mo. Pag breeder ka, kailangan talaga hands-on ka talaga. Hindi pwedeng hindi hands-on. Tsaka pinapayo ko sa mga OFW. Ayun. Yan, Sa mga OFW, kung kayo nasa ibang bansa, gusto niyo maging breeder, humanap kayo ng kamag-anak nyo talaga na mapagkakatiwalaan. Kahit hindi ka mag-anak, basta na mapagkakatiwalaan. Talaga. Dahil dito sa mundo ng pagmamanok, nandito ang pera. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ang daming nagkakasira talaga sa manok. Oo, kasi manok may kaakibat na pera yan. Tulad ng mga OFW, nagpapadala sila ng feeds. Yes. Halimbawa, Bade may cording ka pag let's say 50 manok. 50 naka-cord. Mura na lang ang ano niyan eh. Kasi mas mahal yung mga maliliit pa eh. Di ba? Tapos sasabihin ng tagapatuka mo, ganito po patukan natin, ganito, di ba? Isa sa part na naloloko. Especially yung sinasabi nga ni Bade na OFW. Marami talagang nalulokong OFW na nagtitiwala sa mga kaibigan lang nila. Kasi gusto nila kahit malayo sila, may nakikita sila pang stress reliever nila yun. Kaya ako naawa ko talaga ako sa mga OFW na nagtitiwala sa amin. Sabay ang nangyayari, bumabagsak yung breeding nila dahil din sa pinagkatiwalaan nila. Dahilan kung bakit mababawasan yung kasabong natin kasi magsasawa na sila na puro gastos, puro ganito, pero dapat i-align natin. Gusto ng kaibigan niyang OFW talaga, business lang talaga eh. Kasi pag nasa ibang bansa, isip lang ng isip kung ano negosyo eh. Mahilig ako sa manok. Ayun ang papasukin kong negosyo, yung pagmamanok, breeding. Kasi nakikita nila talaga ang ganda ng kitaan sa manok eh. Siyempre ako, malakas akong kumita dito sa ibang bansa. Magninegosyo, may malaki akong lupa dito sa Pilipinas, magninegosyo ko. Tama. Di ba? Kaya lang na yung mga napagkakatiwalaan nila, niloloko sila. Tsaka yung sa mundo ng pagmamanok, hindi tayo padagdag tayo ng padagdag eh. Padagdag tayo. Pag ikaw sinilang na magsasabong, minahal mo pagmamanok, mamamatay kang magmamanok. Pero mamatay ka dapat na meron kang dignidad. Huwag naman agad mamatay. Gusto mo mapunta sa langit, ha? Pero syempre, Brother Rap, baka naman mamaya, puro tayo kwentuhan. Hindi naman malaman ng viewers natin kung ano mga bloodlines na, mga aces natin dyan. Unang-una, meron ng farm ng Kalantas ng merong Kelso, Bennett Gray, Melsim Black, Bulik, Maclean, Cashline. Daming bloodlines, no? Pero syempre, malaki naman yung lokasyon mo eh, kaya ano. $5,000 line,
ayun lang. Doon lang ako umiikot. Piniikot mo yung Doon lang ako umiikot. Pero syempre, lahat naman tayong breeder or kahit fighter man yan, meron tayong paborito eh. Anong paborito mo doon sa? Paborito ko talaga, ang nagpaunlad talaga ng farm ko, yung Kelso. Kelso ni Mamad Villar. Ni Mamad talaga, si Mamad talaga ano yan. Pero syempre, ang huling-huli ba, advice na natin yung mga subscriber ng Sabong Pinas. Ina-advise ko lang sa mga kasabong natin dyan. Unang-una, kailangan nakapokus din kayo sa pamilya, hindi lang sa manok. Tama. Hindi lang sa manok. Sunod, kung kayo po'y breeder at nagbebenta ng manok, kailangan ibigay niyo talaga yung pinaka-the best nyo para magbalikan kayo ng balikan ng buyer. Tama. Pangatlo, wag po kayo manloloko ng buyer. Ayun po'y, ang magmamanok ay napaka-chismoso at chismosa. Tama. Ang bilis kumalat kapag ikay nanloko. Oo, tama. Kaya ginagawa ko dito, wala ko talaga. Iniiwasan ko talagang makagawa ng mali dito sa industriya ng pagsasabong. Kasi i-chismis niyan ang masamang ginawa mo at i-chismis niyan ang magandang ginawa mo. Kasi yung mga sabongero natin pag nag-iinuman, grabe to, sige na, sige na. Tayo na nga lang kanina, di ba? Nag-chismis na. Huwag nyo atulog, magpatulog kayo! Hindi, yun. Ayun mga kasabong, paring Rap, paano ka naman makukontak ng ating mga kasabong, syempre, para sa mga materyales dyan na matitindi? Tawagan nyo lang ako sa 0956-812-5292. Meron din akong Facebook, Rafael Natividad, Kalantas GF, Rap Natividad, tsaka meron din akong YouTube channel, Kalantas Game Farm. Kalantas Game Farm. Yan, abangan natin yan mga kasabong dahil ito si Buddy, mag-i-start siya mag-upload ng mga learnings ng kung ano-anong nalalaman niya. Tip lang. Tips about sa mga breeding, sa breeding lang. Sa breeding lang. Sa breeding, okay, sa breeding lang. Sa pag-manage lang ng farm. Ayokong magbigay ng tips sa mga conditioning. Okay. Gusto ko lang sa pag-manage lang ng farm. Maganda yun. Yung breeding, hindi ka maubusan ng content, di ba? Ang dami niyan, ang haba niyan. Dahil nga ang mundo ng pagmamanok ay walang katapusang learnings, di ba? Kahit naman ako, kahit ikaw, meron ka pa rin nadadagdag na, ganun pala yun, ganito pala yun. So yun mga kasabong, marami tayong natutunan dito sa aming talakayan or sa aming kwentuhan. Kaharap kayo na ito si Paring Rap ng Kalantas Game Farm. Yun yung sinabi niyang contact number kanina. Kung gusto niyo ng materyales at totoong breeder na totoong tao, Kalantas Game Farm. Pero syempre mga kasabong, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsusubscribe sa Sabong Pinas. Syempre, pero Buddy Rap, baka naman pwedeng syempre Pasko ngayon naman at bagong taon naman, baka may pwede tayong regalo sa ating mga subscribers. No problem. Yan ang maganda sa atin. Maganda yung tiyempo mo. Sa'yo mga kasabong ito maganda. May regalo sa inyo ang Kalantas Game Farm. Pero syempre, hindi lang dapat tayo dito sa Sabong Pinas merong dahil kami naman, parehas namin gustong mag-share ng learnings. Hintayin nyo mga kasabong or puntahan nyo na kagad ang Kalantas Game Farm. Mag-subscribe tayo mga kasabong. So yung mga kasabong, ang content na to, dun tayo pipili. I love Kalantas Game Farm. Dun tayo pipili ng lucky subscriber. So palakpakan tayo dyan. So yun mga kasabong, di ba? I love Kalantas Game Farm. Hawak natin ang anong brand na ito? Cashline Kelso. Cashline Kelso. Di ba? Iba sa pandinig, Cashline. Ibig sabihin pag sinabing cash, mahal. Kumukulo dugo ko sa'yo. Tapos bibigay lang sa inyo. O yun, kasabong, I love Kalantas Game Farm. Tapos subscribe ka, syempre sa Sabong Pinas, mag-subscribe ka din sa Kalantas Game Farm. So yun, maraming salamat sa learning, syempre sa manok, syempre ng ating mga subscriber. Dahil ito ay papasko sa inyo ng Kalantas Game Farm at bagong taon, Happy New Year. Maraming salamat sa inyo lahat. Buddy, thank you. Paltang ko kaya ito ng sisiw. Sino na ibigay ko sa inyo?